Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Friday Bible Study. Kamusta po ang bawat isa? Friday na naman po, ano? Salamat sa Lord sa pag-sustain sa atin, pag-iingat sa atin um, sa buong linggo ng pagtatrabaho, ng pag-aaral para sa mga students, back to school nga po, ano, yung mga mommy and daddies is parang ano din, new back to routine uli ng pag-aasikaso at paghahatid sundo sa mga bata. So, yung mga students din natin, no, mostly nakapasok na, pumasok na ngayong week na to. So, salamat sa Lord sa nagdaang mga araw ng kanyang pag-iingat at ang paggabay sa atin. So, ngayong gabi po, pagpapatuloy ko lang po yung series natin every Friday sa Book of Acts o Acts of the Apostles or Gawa. So, ayan, nakakarami na po tayo. Ngayong gabing po ito, ang chapter ko ay matatagpuan sa Acts chapter 8. So, pag-aaralan natin yung buong chapter 8. So, last time, si Brother Glenn, shinare niya yung buhay ni Stephen, isa sa 7 deacons. Ngayon, pagpapatuloy ko lang din, ngayon naman sa buhay naman ng isa din dun sa 7. Di ba, meron tayong 12 disciples, tapos nangailangan pa sila ng 7 men na tutulong sa kanila sa ministry. Sila yung mga nag-distribute ng food. So, isa doon, yun nga si Stephen, si Esteban na na-discuss na, and for tonight, yung di-discuss ko naman yung kay Philip. So, kung nakasunod po tayo sa Bible study natin, before na natakal na din yung life ni Philip. Pero ngayon, ayan, tingnan natin uli yung, pag-aralan natin muli yung ministry niya, yung buhay niya, kung paano niya shinare yung mabuting balita. So, bago po ako mag-start sa topic ko, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Amang banal ang makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa amin sa buong araw, sa buong linggo. Ngayong oras na to, Lord, ito yung oras na kami makakapagpahinga sa'yo at mag-aaral, Lord, ng salita mo. Nawa, Lord, kung ano man yung aming mga kaabalahan, yung aming mga iniisip, Panginoon, ngayong oras na to, kung meron man kaming mga alalahanin, ito na rin yung time para i-surrender at sabihin namin to sa'yo, Panginoon. Nang sa gayon, aral kami, Panginoon, ma-open yung heart namin, Lord, sa message mo for tonight. Lord, gabayan mo po ako sa aking pagtuturo ngayong gabing ito. Holy Spirit, ikaw yung maglangis sa aking mga labi. Sa'yo namin, Lord, inaalay yung oras na to. Ano mang gawa ng kaaway, Lord, ay winawaksin namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yan, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. At ayan, pag-aralan natin yung buhay ni Felipe or ni Philip. So, mag-focus tayo dahil sa buong chapter 8, ito na yung preaching ng mabuting balita. So, after nilang di ba namatay si Stephen, pinagbabato sila with the approval ni Saul or sa later part ng New Testament, si Pablo. So, after nun, nagkaroon na ng matinding persecution sa mga believers. So, tingnan natin yung sunod na nangyari. Yan. Saul persecuted the church, Saulo. So, Acts chapter 8, verse 1 to 3. So, Saul was one of the witnesses and he agreed completely with the killing of Stephen. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem. And all the believers except the apostles
were scattered through the regions of Judea and Samaria. So, background po ng study, nung si Jesus umakyat sa langit, nung siya yung Jesus, after Jesus ascension, um, ang natira syempre yung mga apostles at nagstay pa rin po sila sa Jerusalem. Doon nila shinare yung message about Jesus. So, yun nga, after nung pagkamatay ni Esteban, after the killing of Stephen, ayan na, pinipersecute na, inuusig na yung early church in sa Jerusalem. Kaya yung mga believers, kasi ano po bang ginagawa pag pinag-uusig or pinipersecute? Talagang hinuhuli po sila, tapos matindi po yung ginagawa sa kanila. So, may mga kinukulong, may mga pinaparusahan, yan, ganun po kabigat yun. So, yung mga believers, pwera sa mga apostles, pumunta na sa regions ng Judea at Samaria. So, umalis sila sa Jerusalem. Sabi dito, some devout men came and buried Stephen with great mourning. So, labis din po silang nalungkot at yun, nung namatay din si Esteban. Sabi dito, but Saul was going everywhere to destroy the church. Pupunta siya sa he went from house to house, ayan, pumunta siya sa mga bahay-bahay, dragging out both men and women to throw them into prison. Yan, lahat ng nag-share about Jesus, lahat ng follower ni Jesus, kinukuha ni Saul. Tapos, syempre, since pinagbabawal nga nun, dadalhin nila dun sa mga official. Tapos talagang gagawa siya ng paraan para talagang makulong yung mga believers or yung mga believers yung church yung early church. So yun, Saul persecuted the church. So, nung kumalat na sila sa Judea and Samaria, si Philip napunta siya sa Samaria. So, matatagpuan yun sa Acts 8 verse 4 to 25. Ito na yung, di ba, umalis sila sa Jerusalem, pumunta sa Samaria. Yung iba, pumunta din sa Judea, sa ibang region ng Judea and Samaria. So, ito yung sabi, but the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Philip, for example, went to the city of Samaria and told the people there about the Messiah. Crowds listened intently to Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Many evil spirits were cast out, screaming as they left their victims. And many who had been paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. So pagdating ni Philip sa Samaria, Samaritans, yung mga nakatira sa Samaria, hindi mga Jews or Hudyo. So kung pag-aaralan po natin, parang hindi naman sila talaga friends, no? So ang sabi nga, yung magkaaway eh. Ganun yung mga Samaritans and mga Jews, si Philip isang Hudyo. Ngayon, pero anong sinabi doon, nung pumunta doon si Philip, nakinig silang mabuti at talagang eager sila. Gusto nilang marinig yung message, yung good news about Jesus. At nakita din nila yung mga miracles na ginawa ni Philip. So makikita po natin dito na talagang lahat ng tao, mapasaan mang lugar, ay lahat ng tao ay kailangan si Jesus. Kahit pa po dito sa time na to na parang si Philip hindi ibang lahi, parang gano'n, iba siya, hindi naman siya Samaritan. Pero ganun na lang yung pag-accept ng mga taga Samaria dun sa good news. Ano ba yung good news? Yung mabuting balita. Yung mabuting balita na ginawa ni Jesus, 'di ba po? At siya namatay para sa atin, para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. So ayun, nag-perform ng maraming miracle si Philip.
yung mga evil spirit, na-cast out, yung mga lugpo, yung mga paralisado, ay pinagaling niya. So, there was great joy in that city. Kumbaga, meron pong spiritual healing, meron din pong physical healing. Pero syempre, importante po dito, yung napakinggan po nila yung mabuting balita. So, ano pa pong nangyari dun sa Samaria? Ayan. Philip in Samaria. When the apostles in Jerusalem, jump po tayo sa 14 to 15, heard that the people of Samaria had accepted God's message, they sent Peter and John there. As soon as they arrived, they prayed for these new believers to receive the Holy Spirit. So, yung katulad ng nabanggit po kanina, yung mga apostles, naiwan pa po sila sa Jerusalem. So, yung mga yung early church, sila yung nag-scatter, yung pumunta sa ibang mga lugar. At nung nalaman ng mga apostol na tinanggap ng mga Samaritano, ng mga taga-Samaria, yung message niya, pumunta si Peter and John doon, and ayun. Pinag-pray nila to and na-receive nila yung Holy Spirit. Ang ganda po, they prayed for these new believers. So, dahil sa, kumbaga sa tapang, sa effort din na ginawa ni Philip, siya yung ginamit ng Lord para maging instrument para marinig ng mga taga-Samaria yung message. At itong mga to, nung napakinggan nila, in-accept nila to. Ayan, they accepted God's message. At sila na po ay mga new believers ni Jesus. So, ito po yung isang sa Acts chapter 8, isa sa mga account din po ni Philip. So, yung encounter niya naman ni Philip, tsaka yung Ethiopian official. So, itong Ethiopian official na to, siya yung treasurer ng Queen of Ethiopia. So, siya yung parang tagapangalaga or sinop, gano'n, tagapangasiwa ng yaman nung reyna ng Ethiopia. So, kung titingnan natin, medyo may katungkulan po ito, no? So, official talaga siya. Medyo high official siya. So, sabi dito, so after nung ministry ni Philip sa Samaria, ito na yung isa niyang encounter naman sa Ethiopian official. So, as for Philip, an angel of the Lord said to him, "Go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza." So he started out and he met the treasurer of Ethiopia, a eunuch of great authority under the Kandake, the queen of Ethiopia. So, yan, cut ko muna dito. One time, yung angel of the Lord, nangusap kay Philip. Sabi niya, punta ka doon, yun nga, go south down. Kasi hindi pa nare-reach, doon sa area na yon hindi pa na-share yung message, yung news. So, go south down. So, in-instruct siya ng angel kung saan siya pupunta. So, anong naging response niya? So, he started out, di ba, agad. So, nag-response agad siya. So, he started out at noon na-meet niya, nakilala niya, yun nga yung Ethiopian official, yung treasurer ng queen. So, the eunuch had gone to Jerusalem to worship and he was now returning. Galing eunuch sa Jerusalem, nag-worship siya doon at ngayon pabalik na siya. So, nakasakay siya sa karwahe, seated in his carriage. He was reading aloud from the book of the prophet Isaiah. So, habang nagko-commute siya, ay nag-transport sila, nagta-travel sila, nagbabasa siya ng malakas. At binabasa niya yung book of prophet Isaiah. So nandun si Philip and the Holy Spirit, ito naman, the Holy Spirit said to Philip, "Go over and walk along beside the carriage." So, the Holy Spirit spoke to Philip at sabi nga doon, pumunta ka doon at parang samahan mo yung carriage na yun. So, ayan, hindi ko na basahin nyo na lang po hanggang verse 40, pero ito po yung sunod na nangyari. So, sunundan ni Philip, narinig niya nga, binabasa yung book of Isaiah, merong some passage doon, at,
tinanong niya yung Ethiopian official, "Naiintindihan mo ba yung binabasa mo?" Tapos sabi ng Ethiopian official, "Paano kung maiintindihan kung, walang magpapaliwanag sa akin?" So ito yun. So the eunuch asked Philip, "Tell me, was the prophet talking about himself or someone else?" So yun, yung binasa ni kung babasahin po natin yung sa hanggang verse 14 nito ng Acts. Yun, may isang passage doon from the book of Isaiah kung ano yung ah, daranasin ng God's servant na siya ay mahihirapan, yun, magdudusa. So, tinanong ng eunuch si Philip, "Tell me, was the prophet daw ay talking about himself or someone else?" So, beginning with this same scripture, Philip told him the good news about Jesus. So, willing naman yung eunuch na, kumbaga, di ba, out of nowhere, nagta-travel siya. Tapos biglang meron na lang nasa gilid niya na sumasabay. Tapos bigla siyang kinausap. Pwede naman sabihin na, sino ka? Ganon. Pero, nung tinanong siya ni Philip na, naintindihan mo ba yan, yung binabasa mo? Tapos sabi niya, paano maintindihan kung walang magpapaliwanag? So, willing naman siyang matuto na someone will parang explain yung verse sa kanya. So, ganun yung ginawa ni Philip. Starting do sa scripture na binabasa nung eunuch, after Philip told him the good news about Jesus. So, yun na, grinab niya na yung opportunity to share the good news about Jesus. So, what happened next? Nakakita sila ng water na pwedeng mag-ibaptize at nagpabaptize yung eunuch. Tapos, si Philip, ayan na, um, kinuha na siya ng Holy Spirit at siya ay napunta na sa ibang lugar. Pero yung eunuch, sobrang saya niya na, nangyari sa kanya yon at nakabalik siya sa lugar nila ng masaya um, at nakarinig siya ng magandang balita about Jesus. So, anong matututunan natin? What can we learn from the life of Philip and the early church? So, letter A, number 1, tatlo po ito, pagtsatsaga or perseverance. Sabi dito, despite the persecution, they still continue to preach the good news, not only in Jerusalem, but also to the regions of Judea and Samaria. So, grabe, no? After the persecution, yung persecution po na pinag-usapan natin dito, hindi po yung basta lang na sa salita na, bawal nyo, pag ginawa nyo yan, ganyan, yung mga parang pagbabanta lang. Talaga pong ikukulong po sila. At yun di ba, kinukuha sila ni Saul sa mga bahay-bahay nila. Pag nakikitang nag-share sila, kukunin sila at talagang ikukulong. So, despite nung pag-uusig na ng nila, nandun pa din yung perseverance nila. 'Di ba? Napabuti pa nga eh, 'di ba? Despite dun sa persecution, something good happen. Nung sila'y kumalat, nagkalat-kalat, pumunta sa ibang lugar, hindi nahinto doon yung pag-share nila ng message, ng good news. Pagpatuloy pa sila to preach the good news, hindi lang tuloy sa Jerusalem, kundi sa iba pang regions ng Judea at Samaria. 'Di ba si Samaria, si Philip doon siya napunta at yung ibang mga believers sa ibang regions. So, kumalat yung good news kaya 'di ba hanggang dahil doon up to now dito nakarating sa atin yung mensahe ng mabuting balita. So, ayun po, pagtsatsaga or perseverance. Tayong mga Christian, kamusta na po ba tayo? Tayo nga po, hindi dito sa Pilipinas, hindi naman natin na-experience yung katulad ng dinanas ng early church, no, na persecution na talagang hinuhuli sila. So, maganda po na magkaroon din po tayo ng ganong desire ng heart na mag-persevere, 'di ba? Kasi yun yung mission natin bilang isang Christian, 'di ba po? To share the Great Commission, to share the good news
Yun po yung ano natin, mission, ang ating purpose na i-share si Jesus, preach the good news sa iba po. Letter B, yan, pagsunod, preaching the good news wherever they went. So, what can we learn from the life of Philip and the early church? Yung obedience nila, yung pagsunod nila. Pwede naman na after persecution, parang ano ba yan? Ang hirap pala, no? Pwede nilang sabihin sa mga apostles na alis na kami, punta na lang kami sa ibang lugar and that's it. Pero hindi. Andun yung obedience nila na i-share yung good news kahit saan sila pumunta. Ayan, katulad dito, Samaritans were not Jews, but Jesus said to them to share the good news to other places too, and they obeyed it. Diba sa Acts 2:8, sabi, when the Holy Spirit came, you will be my witnesses not only in Jerusalem, but in Judea and Samaria. Yun, so napangyari yun. Sa Acts 1 pa lang po ito at sinabi na yun ni Jesus, nung kasama pa nila si Jesus ng mga apostol. Nung dito na sa Acts chapter 8, naging obedient sila. Kumbaga, plinant nila sa heart nila yung sinabi ni Jesus na at tinandaan nila na hindi ka lang magiging witnesses dito sa Jerusalem, but, di ba, in all parts of Judea and Samaria and hanggang makarating nga dito, di ba, sa Asia, sa iba't ibang lugar na. So, ayun, obedience. Yung letter A, perseverance, yung pagtsatsaga, yung pangalawa, yung pagsunod. Siyempre, hindi naman pwede na ako kunwari, Christian na ako, believer na ako. At hindi po doon nag-e-end na okay na, di ba? Okay na ako eh. Na-receive ko na si Jesus as my Lord and Savior. So, yun nga, meron po tayong kumbaga gampanin bilang mga Kristiyano na wherever we went, kung saan man tayo dalhin or saan man tayo dinadala ng Panginoon, i-preach po natin, i-share po natin yung good news. Katulad ng early church, ni Philip at ng early church na sumunod sila. So, yung last po, pakikinig sa banal na spiritu. So, when the Holy Spirit asked Philip to follow the Ethiopian official, he followed immediately and listened attentively. Nung una, yung angel, sinabi siya, di ba? Binigyan siya ng direction. Pero nung sinabi ng Holy Spirit na, sige, sundan mo, kumbaga, sabayan mo, he followed immediately and listened attentively dun sa instruction ng Holy Spirit sa kanya. So, bawat isa sa atin, bawat mga Kristiyano, nasa atin na po yung gift of the Holy Spirit when we receive Jesus. So, kailangan maging po tayo, mindful, alert, at ang talagang pakinggan natin yung kung sino yung mga tao na nililid niya sa atin. Kumbaga maging tayo talagang parang yung puso natin, yung tenga natin talagang Lord, Holy Spirit, sinong nililid mo sa akin? Yung mama ko ba? Yung kapitbahay ba namin? Yung classmate ko ba? Yung office mate ko ba? Ayun, maging po tayo, kumbaga, maging open at makinig tayo, mag-listen tayong mabuti sa Holy Spirit. Mag-pray tayo na sino ba Lord yung gusto mo na na-sharean ko ng good news about you. And pagka makikita po natin na pag katulad ni Philip na sinabi ng Holy Spirit, sige na go, follow the Ethiopian official. Diba? Agad-agad, sinundan niya at grinab niya yung opportunity to share the good news to the Ethiopian official kasi ready naman eh. So, malay niyo po, yung mga tao sa paligid niyo, ready na po pala sila, no? Ikaw na lang hinihintay. Ikaw na lang hinihintay na i-share
yung good news sa kanila. Kumbaga open na sila, hinanda na sila. Ikaw na lang hinihintay na mag-share. So maging aware po tayo, kumbaga, ano matawag yun, maging yun nga alert sa mga ganong pagkakataon na kapag sinabi ng Holy Spirit sa atin na go, ready po tayo. Kumbaga sa mga sundalo, kumbaga ready ka sa ano, 'di ba? Sa mga ganong pagkakataon at i-grab natin yung opportunity na ma-share yun sa iba. So, yun. Yun po yung tatlo na matututunan natin. Pero kung meron pa po kayong mga natutunan sa life ni Philip and the early church, sa pag-share nila ng good news, yan, pwede niyo pong i-comment po dyan para makita po makita po natin at matutunan din po natin yung mga revelation po sa inyo. Yon, para po interactive po tayo. So, yun yung tatlo ko po. Tapos, pag meron po kayong ma-add, type nyo na lang po. So, persevere, pagtsatsaga, sila yung matyaga, pagsunod, obedient sila, at sila ay talagang pakikinig sa banal ng Espiritu. So, ito yung tatlong bagay na matututunan natin. So, sa application na po tayo. So, nasaan ka ngayon sa paglakad mo sa Panginoon? Saan ka po ba ngayon? Bilang isang Kristiyano, kamusta po ang ating Christian walk? So, Sir Jamie, busy po. Busy ako sa work, busy ako sa school. Di ba lagi naman minsan yan, hindi man po persecution yung pinagdadaanan natin. Yung pagiging busy naman po, yung nagiging, kumbaga ang dami mong iniisip kasi, ang dami mong mga kaabalahan, ganun. Yun yung parang nagiging hindrance para mag-giveaway or magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-share ng good news. Hindi man talaga yung katulad dun sa early church na persecution na hinuhuli sila. Tayo naman ayun nga, yung ating mga kaabalahan. So, assess po natin yung sarili natin. Nasaan nga ba ako ngayon? Nasaan ka ngayon sa paglakad mo sa Panginoon? So, sabi dito, kahit nasaan ka man, nasa school ka man, student ka man, worker, sa bahay, nilagay ka dyan ng Diyos para maipahayag mo ang mabuting balita. Diba? Sila, they preach the gospel, the good news wherever they went. So, ikaw, kahit nasan ka man, nandyan ka for a purpose. And one of the reason is hindi ka lang para maging worker dyan, maging student dyan, or nandito ka lang, parang nandyan ka para ikaw yung maging instrument ng Lord bilang isang Kristiyano para maipahayag mo yung mabuting balita din sa mga kasama mo. So, ikaw yung salt and light sa lugar na yan. So, yun, nag-sing in pa ikaw yung salt and light sa lugar na yan at ikaw yung gagamiting instrument para ma-share mo yung good news sa kanila. So, yung iba sinasabi, naku, hindi ko kaya, mahiyain kasi ako eh. Naku, lahat po tayo dumaan sa ganyan po, no, nakakahiya. Pero, ayun nga, let's ask the Holy Spirit to lead and help you share the good news to others. Mag-pray tayo na, Holy Spirit, Lord, tulungan mo po ako na bigyan mo akong lakas ng loob na ma-share si Jesus, yung good news sa mga kasamahan ko, sa mga kaklase ko. Ayan, makikita niyo po na yung Holy Spirit, katulad ng mga napag-aralan natin, He will empower you, He will help you. Na makikita mo na lang na share mo na yung good news. Kumbaga ikaw lang talaga yung ginamit, tutulungan ka lang isa ng Holy Spirit yung labi mo at ikaw yung mag-share ng good news sa iba. So, nakalagay ito, pray for that someone. So, dito na po ako mag-end. Meron po ba kayo naiisip na ngayon kung sino yung pwede niyong sharean? So, pray. Simulan mo na po niyo po na ipanalangin. Pray for that someone and really ask the Holy Spirit na i-guide and lead ka. Then, kapag dumating na yung pagkakataon, yun nga, alert tayo sa Holy Spirit na go na, sige na, share na yung good news. So, yun po yung topic natin for tonight. Yung preaching the good news. So, the life of Philip. So, samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin.
Yes, Lord, tunay na salamat, Panginoon, sa gabing ito na binigay mo sa amin na pati sa mensahe, Lord, na tinuro mo sa amin ngayong gabi, Lord. Salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin bilang mga believers mo na meron kaming um, na mission na hindi nag-e-end sa amin, Lord, yung good news, Lord, na maraming tao maraming tao ang hindi pa nakakapakinig, Lord. Kaya kami bilang mga tagasunod mo, Lord, tulungan mo kami na i-share 'to sa iba, sa aming mga kasamahan sa opisina, sa aming mga kamag-anak, sa mga students, sa kanilang mga kaklase, sa kanilang mga guro. Nawa, Lord, maging ilaw kami, Panginoon, maging salt and light kami, Lord, kung saan mo man kami nilagay, Panginoon. Alam namin na nilagay mo kami kung nasaan man kami ngayon dahil may purpose ka sa amin, Lord. At hindi lang, Lord, para maging student, para maging workers, kundi mas malalim pa doon, Panginoon, na kami ay makapag-share, Panginoon, ng good news sa iba. Maging sa aming mga kapamilya, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na mag-share, Panginoon, na i-share yung mabuting balita sa kanila, Panginoon. Holy Spirit, gabayan mo kami. Alam namin na sa ganang amin hindi namin kaya, pero sa tulong at biyaya mo, alam namin na ikaw yung magpapalakas sa amin. Buksan mo ang aming mga puso kung sino yung mga taong ito at nawa sa darating ng mga araw, sa darating ng mga linggo, sa tulong at biyaya mo, ma-share namin yung mabuting balita sa kanila at makasama namin sila sa pagsamba sa'yo. Lord, salamat sa gabing ito. Dalangin ko ang aking mga kapatid na kasama kong nag-aaral ngayon. Napalakasin mo yung mga nanghihina spiritually and physically, Lord, pagalingin mo, Panginoon. At nawa, Lord, sa buong gabing pa ito, Panginoon, ikaw yung magbigay sa amin ng kapahingahan, Lord, hanggang sa aming pagtulog. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen.